Hello Kathleen fans! Magbunyi ha, confirm mga kasambreros na nagpunta si Sir Alden sa bahay ni Box Office Queen kagabi kasi nga maulan no. Sabi dito ng ating kasombrero, solid ito ng Kathleenatic din si Sir Renato Husayan. Maraming salamat po, shout out po sa iyo Sir Renato, kasombrero Renato. Thank you so much po no. Sabi niya dito ay Dennis, bukod sa lanas ng studio o labas ng studio yung PGT, may secret ganap ang Kathleen kagabi sa isang Japanese restaurant na favorite nila puntahan. Dalawa sila no, ayon sa source ko, member ng glam team ni Kath. Kumain ng dalawa doon at sabay sila umuwi sa Bernardo Mansion at late night na matapos yung dinner ng Kath din. And Kath decided doon na pinatulog si Alden sa guest room ng Bernardo dahil gabi na at maulan, pangit na bumiyahe ng ganoon. So doon natulog si Alden. Team Panatag here. Yes, thank you so much. And talagang natutuwa ako dito kasi kinonfirm din ito ng kanyang glam team mga kasambreros ni Ma'am Kathleen. Sabi niya Sir Renato pa, upon receiving this news galing kay Bupya, immediately ikaw ka Dennis naisip na i-message agad. Alam ko matutuwa as Kathleen solid supporter. Yes, sobrang tuwang-tuwa po Sir Renato. Maraming salamat po at Team Panatag po tayo no mga kasambreros. So si Bupyap, nakilala ko ito siya nung promotion no ng Hello Love Again mga kasambreros, nakakasama nila sa pag-mall tour, and then dun sa may dun sa pag-block screening, ayun, pa-block screening ng glam team niya mga kasambreros sa si Bupyap, yung singkit na maputi mga kasambreros no. At saka may partner na rin ito na sobrang kulit kasi nung time din na yun ay parang lahat-lahat sila may partner. Tapos sabi dun sa isa sa caption, sabi ng isang team niya doon is I find my home no. Tapos si Sir Alden nga yung naantay mga kasambreros. So sobrang nakakatuwa lang mga kasambreros. At saka tayo po ay Team Panatag talaga no, na secret no, private but not secret mga kasambreros ang Kath din po. So tayo po ay pumanatag dahil ang ating mga Kathleenatics at saka mga sources at saka mga kumaga pa mga investigadores ay kumaga pa andyan no. And thank you so much po kay Sir Renato Husayan ulit no. Thank you so much po. And then ito, next item natin mga kasambreros, itong favorite color niya Sir Alden, kasi nagpost ng isang admin dito na yung kulay ng Colnago na bike ni Sir Alden ay kakulay din pala ng mostly ng outfit niya Ma'am Catherine mga kasambreros. Sabi nga dito ng iba ay sabi nila mga favorite ni Kath ay green, purple, pink, yellow. Di ko maalala yung isa no. So yun, marami kasi siyang outfit mga kasus, at saka yung helmet at saka yung Colnago kasi ni Sir Alden ay kumbaga pa terno dito sa kulay dilaw mga kasambreros niya, Box Office Queen nga no. And then sabi nito ng isa ay buti pa si Tisoy no, parang alam yung favorite niya no ni Ma'am Catherine kasi di ba doon sa press con nila yung after na ng shoot ng Hello Love Again ay ng October mga kasambreros ay yun nga no, sabi ni Ma'am Catherine, nag-usap sila tapos pinahulaan niya kay Sir Alden kung anong favorite color niya. Tapos syempre nasagot niya Tisoy at saka alam din niya kung saan pinanganak si Ma'am Catherine mga kapanatuan yung kay Luis Manzano na huling-huling. Grabe, pati detalye ng ganun, diba? Alam mo dapat niya kung friends lang kayo, bakit mo naman aalamin mga kasambreros, diba? So yun no, nagsabi dito na hindi na ba green? Green pa rin, pero syempre may mga sub favorite na parang second, first favorite, third favorite, parang ganun ba? So kasi marami mga outfits din si Ma'am Catherine dito na sinuot niya pala dati no, sa kanyang mga ganap na kulay dilaw ang kanyang at saka parang something na yellow green, parang ganon mga kasambreros yung kulay. So Team Panatag po tayo mga kasambreros sa favorite color ni Ma'am Catherine. And then ito, nag-post din no ng mga ng mga pictures dun sa Pilipinas Got Talent kung saan ay sobrang ganda, kasama si Sir FMG mga kasambreros no ni Ma'am Catherine. Sobrang ganda niya sa black mga kasambreros na kulay no. Tapos parang kasama kasama niya dito si Sir FMG. Tapos yun, dahil maulan, tapos sabi ni dito
Parang kulit pa rin niya dito mga kasmes. Sigaw na sigaw yung mga fans kanya, Latina. So ito yung pag-uwi niya kagabi, and then mamaya sa Pilipinas Got Talent, sana hindi na umulan kasi live na naman sila mga kasembreros. Yun yung sinabi niya dun sa isa kanina na vlog natin na na-mention niya na sana mamaya, sana ngayon ay hindi na umulan mga kasembreros. And then ito, si Pops Alden naman, Sunday bike, no? Kasama syempre sina Marlene Capones din, at saka yung si Ma'am Mitch Oliva mga kasembreros, na kanyang naging tawag dito, naging kasiklista na rin mga kasembreros, na siya ang naging ganyo. And then ito, sobrang ganda ni Ma'am Catherine dito. Itong napaka red lips mga kasos, na close up siya, na sobrang ganda, no? Na close up mga kasos ng camera ang inyong box office queen dito na sobrang Latina. Ito yung sinisigaw ng isang fan kanina, Latina, parang ganun kulit lang sa sobrang labighani. Sino ba nang hindi mabighani, di ba? Apart from maganda kasi pag lumapit sa iyo, i-approach ka talaga na parang kaibigan lang, parang tropa lang. So, sino ang hindi mabibighani diyan, aber? So, ganon mga kasembreros. And then ito, sobrang cute din ni Sir Alden dito. Alam ko throwback ito yung parang kulay brown na may pag-yellow yung kulay mga kasembreros. Ang inyong box office king ay sobrang kumaga pa napaka-elegante, napaka-classy mga kasembreros. Syempre, billionaire yan eh. So, hindi pwedeng mawala ang relo kasi ang relo is life kay Sir Alden mga kasembreros. Napaka-favorite niya talaga ang relo mga kasembreros. So, yan, parang yellow nga siya mga kasembreros na may brown na something, tapos naka-glasses, no? Di ko, baka parang ano pa to, alam ko medyo matagal na ito mga kasos, parang compilation na siya ng ng kanyang mga outfits na may blue and pink din. So yun po. Alright, so yun na actually sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God and blessed evenings about isa. Ito pa pala, sorry. Yung Stars on the Floor ay nag-invite si Sir Alden na malapit na yung kanyang yung kanyang Stars on the Floor. Every Saturday night po pala ito mga kasembreros, no, sa June 28 yung kanilang first episode mga kasembreros. So if I'm not mistaken, ewan ko kung tapos na ba yung PGT at that time or Pilipinas Got Talent, pero abangan natin kung matapos na. Pero parang alam ko parang hindi pa June 28 kasi semifinals na ngayon. So baka ngayon baka tapos na. So mga kalaban nito baka Idol Philippines Kids mga kasembreros, yung palabas ni Sir Alden. Alright, so yan lang, final na. Yan na ating Kathleen items, no? Salamat ulit Sir Renato, and pagpalain po ang bawat isa. At para po sa ating Word of God mga kasembreros, ay sobrang ganda po nito. Kapupulutan natin ng aral at wisdom. Ang nagkukubli ang ating title. Proverbs 28:13. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Sa Tagalog po, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Napakaganda nito mga kasembreros na kawikaan, no, sa Proverbs 28 verse 13, and nag-offer ito ng napaka-profound, napakalalim na insight or point of view mga kasembreros at katotohanan sa kahalagahan ng honesty, okay, ng katapatan mga kasembreros about our wrongdoings. So pagpalagay natin yung ating anak, no, may nagawa ng kasalanan, and alam natin, nakita natin na may nagawang kasalanan ng ating anak, nalaman natin. And then, yung ginagawa mo or bilang magulang, inaantay mo na mag-confess, no? Na magsabi at saka paisumbong sa'yo yung nagawa niyang kasalanan. Ikaw na magulang, ano ma-feel mo? Siyempre, matatouch ka, no? At saka, yung anak ko na to, parang mapiplease ka ba, no? At masisiyahan ka sa ugali ng anak mo na to because hindi siya nagkubli, no? Hindi siya nagtago ng kanyang kasalanan. Depende siguro sa kasalanan. Pero dapat bilang magulang, bilang pamilya, dapat we are open sa ating mga pamilya, mga kasembreros. The first part of the verse speaks about covering sins, which symbolizes denying or trying to hide our faults. So dapat hindi natin kinukubli mga kasembreros kasi ang Diyos din mismo
ay nalulugod. We often think that if we ignore our mistakes, they will go away. However, this verse reminds us that burying our sins does not lead to true success or prosperity. In fact, it brings the opposite result. So, yung pagtatago pala ng ating kasalanan, especially kapag kayo mag-asawa, dapat open kayo sa isa't isa, mga kasambreros. And ang Diyos natin mismo ay tumatawag sa atin na maging open tayo, no, kagaya ng mention natin sa ating verse din kanina sa Jeremiah 3:13, mga kasembreros, na ang Diyos natin na nag-aantay. Parang china-challenge tayo ng ating Panginoon na parati tayo mag-confess na ating kasalanan every single day. Kapag kinakailangan, mga kasembreros, na minsan kasi, no, sudden and then abrupt, mga kasembreros, mapapa-pray ka talaga, mapapanalangin ka all of a sudden na kailangan confess agad-agad. So may mga ganong moment, and our God really loves that, or He is in that agenda waiting us to confess our sins before Him, so that prosperity also follows afterwards. So when we acknowledge our wrongdoings and genuinely seek to turn away from them, we find mercy. Naku, napakaganda nito, mga kasmers, itong mercy. Kung kaya kapag kayo po ay may pangalang mercy, no, kapag kayo po ay babae tsaka pangalan yung mercy, mga kasmers, ay napakaganda po nito. So yung awa, no, na hindi natin deserving, mga kasmers, ang Diyos natin ay tuburan, no, spring of mercy. However, tayo bilang may free will, binigyan niya tayo ng choice, mga kasembreros, ng options. Meron tayong sariling kalayaan na ang gawin ng mga lahat ng bagay. Pero parati natin tatandaan din na hindi lahat ng bagay ay mabuti or ikinabubuti natin. Ang verse na ito ay nagre-reflect ng napakagandang grace, no? Powerful at saka full of mercy na grace na ating Panginoon, mga kasos, na mercy na grace pa. And it teaches us that honesty before God and others is crucial for our spiritual growth and well-being. So, hindi lamang siya nakakapagpalago ng relationship, mga kasmas, pero para sa atin din mismo, sa sarili natin, kapag we practice honesty and hindi tayo nagkukubli ng kasalanan, ay napiplease at nalulugod sa atin ang ating Panginoon, mga kasandras. And to fully understand or fully grasp the essence of Proverbs 28:13, dapat i-consider natin yung context ng Book of Proverbs na filled with wisdom. Okay? As I'm always saying, yung book na ito ay commendable talaga, kasama ng Book of Psalms. Ang Book of Psalms ang maglalapit sa atin sa Panginoon, and then yung wisdom naman ang makukuha natin sa Proverbs at saka Ecclesiastes, mga customers. And hindi lamang siya wisdom na pahapyaw, mga customers, because the Word of God in Proverbs ay it speaks about the reality of life. Okay? Kung paano tayo dapat mamuhay, mga kasembreros. So, saying siya and then guidance kung paano mabuhay ang mga anak ng Diyos na full of good values. This particular verse appears in a chapter that discusses the importance of righteousness and the consequences of sin. Throughout this chapter, the writer contrasts the behavior of the righteous and the wicked. So, yun nga, no? Mga sa term sa Tagalog at saka sa Bisaya ay ang talagang sasabi ng mga buang, sorry po sa term, mga asos. Pero ganun po, no, yung mga taong hindi nalulugod ang Panginoon at saka masama ang ginagawa. Ayun po ang term, mga kasambreros. Understanding the larger message of the Proverbs ay nag-encourage sa atin ay consider natin yung personal journey natin at saka yung how we relate, how we counteract, how we respond to other people as well. So ang pag-amin, mga kasambreros, at saka yung hindi pagkubli ng mga kasalanan, it requires really bravery, no, katapangan, mga kasambreros. And yung pinakauna kasi dito is covering our sins, no? Pinagtatakpan natin at kinukubli natin, mga kasama, sa ating kasalanan. So, hindi siya actually healthy, hindi siya commendable, at saka hindi siya pleasing sa harapan ng Panginoon. On the other hand, yung sa second stanza niya, mga kasambreros, na makikita natin yung beauty ng promise, no, ng Panginoon, na nag-offer siya ng mercy sa mga taong nagko-confess, sa mga taong nagbabalik loob at saka nagsisisi, mga kasambreros. Nandoon naka-ready
ang mercy at saka awa mga customers, or awa sa mga taong nagsisisi at saka nagko-confess, nagbabalik loob sa Panginoon. So para siyang para siya isang karera, para siyang isang hindi natin karera, parang lakad. Tapos sa kabilang dulo, nandun nakawagayway ang mercy. Nandun nakawagayway yung compassion and reward mga kasembreros. So 'di ba sa patimpalak, sa competition, sa running for example, sa pagiging atleta, may finish line and then nandun naka-ready yung gantimpala. So ganun din ang ating Panginoon. So sa daily life natin ay may reward na nag-aantay. Tayo lamang po ang inaantay ng Panginoon din na lumapit sa Kanya at mag-confess, na magsisi at magbalik loob sa ating sa Diyos, magsisi sa ating kasalanan. So kung kaya yung Proverbs 28:13 ay kumapaisa pamuhay natin sa journey ng ating pananampalataya and sa journey natin bilang tao as a whole mga kasembreros. So tayo po ay magpalago ng ating relationship, kasi sa mag-asawa, 'di ba, may kasabihang ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwat. So that is very true mga kasembreros. At na-remind tayo dito sa Proverbs 28:13 na tayo bilang mga magulang, mga anak, mga asawa, mga kapatid, we should be honest sa bawat isa, kasi nalulugod ang Diyos sa mga taong honest talaga. So na yan, kumaga parang tested, proven, and given na dapat ganun po tayo mga kasos. Mahirap siya, yes, no, it takes courage, it takes boldness talaga, tapang para mag-confess ng ating mga kasalanan, pero posible po yan mga kasembreros. Alright, so lamang po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, the source of mercy and grace. In Jesus' name, Amen. See you sa next time po mga kasamaras, and paalam po. I love you.